Wala na bang spousal open work permit sa Canada? Marami sa inyo ang nagtatanong nito. At ang sagot po ay meron pa rin po. Meron pa rin SOWP pero kakaunti na. Very limited na ang mga temporary foreign workers at mga international students na maisasama ang asawa, spouses or common law partner with open work permit. Yan ang ating topic ngayon guys, kaya stay tuned! Hello and welcome back! Si Ate Menche po muli ito and today, another topic about Canada. Kung gusto niyo ang gantong klase ng paksa guys, please subscribe to my channel. At salamat po sa ating mga dati ng subscribers. Thank you all for always watching. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menche's Philcan Life and you can also join and be a member of this channel. Gusto kong pasalamatan ang ating mga channel members. Thank you kay Rad Dar, kay Joy Gabriel X, Pecto H, kay Nani, Erwan Villanueva, kay Marjorie Ramos, Marjo Humento, kay Imelda Leal, Jen C, Crystal Snow, Nanette Lapira, Neri Castro, Salinia, Daisy Cabrera Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. And now, let's go to our topic. Kasama po sa mga in-announce ng Immigration Canada noong September 18, nung minsan lang, ay ang paglilimita or pagpapaunti na naman sa mga i-issuehan ng SOWP, ang Spousal Open Work Permit. Alam ko, marami sa inyo nagtatanong, ever since nagtatanong po kayo kung pwede na po bang mag-apply ng Open Work Permit, ang husband ko, ganyan, or ang aking asawa ay nandun, ganyan. Lalo na po yung mga Tier 4 and 5. Alam nyo noon, yung 2 phases po ng open work permit sa spouses ng foreign workers. Una, ang phase 1 ay para sa high wage, di po ba? Mga high wage. At nabigyan ng pagkakataon yung mga high wage na magkaroon ng open work permit ng spouses. Pero hindi nangyari ang phase 2 para sa mga tier 4 and 5. At lalo na ngayon, na mukhang negative. Malabo po na mabigyan ang mga tier 4 and 5 o ang mga semi and low skilled workers. Dahil ngayon, lalo pong nilimitahan ang SOWP. Ano po ba yung SOWP? Para sa hindi pa nakakaalam, yun pong open work permit ay maganda. Sapagkat yun po, mas maganda pa yun doon sa main applicant. Kasi ang main applicant ng temporary foreign worker ay specific work permit, isang trabaho lang pwede kang magtrabaho. Pero ang open work permit, pwede kang magtrabaho sa alinmang trabahong gusto mo at qualified ka, hindi lang isa, dalawa, hanggat kaya mo, hanggat matatanggap ka. Yun po ang open work permit. Hindi mo na kailangan ng LMIA, hindi mo na kailangan ng Etxe Boreche ng mga requirements. Okay? Yun. So maganda sana yung open work permit. Pero ngayon po, ang hindi maganda ay pinaunti pa nila. Kasama po ito ng kabuuang effort ng Canada Immigration na pauntiin ang mga temporary residents sa Canada. And now, kayo po ay kasama sa na-hit ng mga measures na ito. Malungkot, di po ba? Pero, kailangan nating alamin ang totoo at ang katotohanan po ng balitang ito. Nag-issue ang Immigration Canada na later within this year, hindi binanggit yung eksaktong buwan or petsa, but later within this year, ang bibigyan na lamang ng SOWP ay ang mga spouses ng workers na nasa managerial positions and professional occupations. It looks like ito po yung tier 0 and 1. Bukod dyan, kasama rin po sa bibigyan ay yung mga nasa mga sektor na palaging mayroong shortage or sabi nga ay in critical shortage of workers. Ano-ano po ba ang mga sectors na yon? That could be healthcare, that could be construction, sabi baka raw mga engineering din at saka mga IT. Hihintay nating ipalabas po later this year ang eksaktong mga occupations na tinutukoy ng Immigration Canada. Pero yung doon po sa Tier 0 and 1, mga managerial positions and mga professional occupations,
Nakasaad po yan sa NOC Canada. To name a few, basahin natin po yung mga nasa NOC. Ang Tier 0 ay katulad po ng financial managers, human resources managers, purchasing managers, and other administrative services managers, insurance and real estate financial broker managers, banking and credit and other investment managers, advertising managers, mga ganyan yung mga telecommunication carrier managers. Marami ito pero magbigay lang po ako ng ilan. Sample ko sa inyo kung gaano ka taas ang mga positions na ito. Government managers, economic analysis and policy development program administrators, and other managers in public administration. Pati mga school principals, administrator, managers in social and community development services, etc. Yung mga binanggit ko guys, yun ay mga tier 0, mga managers yon. Yung tier 1 naman, ito yung mga sabi ay professional occupations. Katulad po ng financial auditors and accountants, financial and investment analysts, financial advisors, securities agents, investment dealers and brokers, mga financial officers, human resources professionals, professionals in advertising, marketing, public relations, physicists and astronomers, chemists, yan mga ganyan, geoscientists and oceanographers, wow, biologists, forestry professionals, yun po yung tier 1. Kung kasama kayo sa tier 1 and tier 0, definitely pwede nyong isama ang inyong spouse at may apply ninyo sila ng open work permit. Ngayon, sa mga international students naman, pinaliit din po. Yan. Sa mga international students ay limited na rin doon sa mga nag-aaral ng master's degree. Pwedeng isama ang kanilang spouses, pero kailangan ang kanilang kursong kukunin sa master's ay at least 16 months. Meron daw kasing mga maiiksi palang master's degree, so below 16 months hindi qualified para isama ang spouses. Hindi sakop ang mga kumukuha ng undergraduate courses sa mga kolehiyo o yung katulad ng diploma or mga certificate courses. Hindi kasama guys. Kailangan na yung master's degree program ang inaaral. So isang dagok din ito sa mga international students dahil nagsimula kasi na pwedeng isama at ngayon hindi na. Konti na lang ang pwedeng magsama with open work permit. Ayun. Maganda sana nang may open work permit. Kasi, alam mo na, may kasama ka. So, this will take effect later this year. Walang definite na petsa o buwan na binabanggit. So, ibig sabihin, mag-aabang pa rin tayo ng development. Ibig sabihin sa ngayon po, hindi pa ito nagde-take effect. No? Hindi pa. Yung dati pa pong sistema, yun ang kasalukuyan pa rin ipinatutupad. Alam nyo bang kinuwenta nila kung ilan po ang kanilang mababawas sa i-issue po ng mga papapasukin sa Canada? Nasa 100,000 in 3 years. Binilang na nila kagad. Nagkaroon na sila ng pagko-compute, no? Makakabawas ng 100,000 na papasok sa Canada in 3 years. Yun, malaking bilang nga naman yun, 100,000. Ano ang epekto nito guys? Hindi maganda ang epekto syempre sa ating mga temporary foreign workers at gayon din sa mga international students. At definitely, ang apektado ng malaki po ay ang mga lower skilled or semi-skilled na mga temporary foreign workers. Yan. At sa mga international students naman, syempre yung mas mababang kurso ay hindi kayo kasama. Yon, kayo ang apektado. Ang epekto nito is more on emotional and financial na estado po ng sino mang pupunta dito sa Canada. No? Gusto mo kasi nang meron kang moral support, emotional support. Kung andyan yung iyong spouse, ang iyong asawa, meron kang kadamay, di ba? Nahihirapan man kayo dahil naninibago kayo, meron kang kadamay. Di ba? Yun, so yung moral and emotional support, wala. Puro chat na lang sa cellphone. I'm making it lighter, guys. Pasensya na po kayo. Pinapatawa ko lang kayo, no? Isa pa na epekto nito, yung chance sana na magkaroon ng dual income kayong mag-asawa. Kung nag-aaral ang isa,
maganda yung may isang sumusuporta sa kita, 'di ba? Sa kinikita. So wala 'yon dahil hindi ka na nga magkakaroon ng open work permit ang spouse. At ang isa pa ay ang iyong spouse, kayong dalawa, ay pareho nang magsimula to immerse in the Canadian community. Diba? Yung maumpisa na ninyo yung kung paano mamuhay dito, kung paano mag-adjust sa kultura dito, at kayong dalawa ay magkatuwang na pinapasok ninyo ang buhay Canada. Diba? Swerte na lang po ng mga pasok sa criteria ng bagong announcement na ito ng open work permit. Swerte nyo. Ano ang pwedeng gawin? Okay. Para dun sa mga hindi naman immediate ang pagpunta sa Canada, try to be in the in-demand sectors, in the in-demand occupations. Ano ba yung mga in-demand occupations sa Canada? Number 1 na po is healthcare. No? Healthcare is number 1. Hindi po mawawala yan. Palaging number 1 in-demand ang healthcare sa Canada. No? Yung mga nursing, yung mga caregivers, yung mga doctor, anything na nasa healthcare po, midwifery, etc., etc. Kung kayo ay nag-iisip pa lamang mag-aral or kumuha ng experience, something like that, try to be in the healthcare kung may interest kayo. Mahirap ding pilitin, ano? So, ang ilan pang mga in-demand sectors po ay sabi nila yung IT will be in demand, and it's also in a critical shortage, IT, engineering, mga ganyan, ano? Yung nandun po sa express entry, yung transport, construction, yung mga ganon, agriculture, yung mga yon. So, kung kayo ay nag-iisip pa lang kung anong pag-aaralan nyo or gagawin yung career, try to be in those in-demand sectors. Isang remedyo rin po ay di-apply ninyo si spouse ng specific work permit. Halimbawa, ang isa ay estudyante, ang isa ay specific work permit. Kailangan lamang pareho kayo ng lugar na pupuntahan. Ayun, ano po. Kailangan in the same locality kayo para kayo ay magkasama. Kung mag-visitor, take note, hindi na po pwedeng mag-apply ng work inside Canada. Visitor siya for 6 months lang, di ba? Ano naman ang gagawin niya rito as visitor kung hindi siya makakapagtrabaho, no? Kaya yung pagiging visitor ay parang hindi na option po sa ngayon. Another alternative, guys, lalo yung mga hindi pa po nagsisipag-apply at nagbabalak magpunta rito, estudyante ba or foreign worker, naku, mahirap na, hindi pwedeng isama ang spouse. Punta na lang tayo sa mga programa sa provinces, Provincial Nominee Program. Inyong pag-aralan po ang mga Provincial Nominee Program. That could be an alternative na pwede mo nang isama ang pamilya mo kasi yun ay PR, Permanent Residency Program. Provincial Nominee at saka po yung mga ilang pilot programs katulad ng Atlantic Immigration Program, yan. Yan po ay mga PR, Permanent Residency Program or Express Entry. Yan. At isa pang remedyo syempre ay DTIS muna. Hindi mo na kasama si Mr. Solo ka muna. Pero, bilis-bilisan mo lang na makapag-apply ka kaagad ng PR. Ayun. So, dapat po ay plano na ninyong mabuti ang pagpunta sa Canada ngayon. Bago pa kayo mag-apply, kahit temporary yan or estudyante, ay inyo nang na-research kung ano ang magiging programa ninyo for permanent residency para hindi kayo magkaroon ng problema later on, para hindi kayo matagalan, para maging mabilis at makasunod na ang pamilya. Kung nagustuhan nyo ang aking topic, guys, please subscribe to my channel and you can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philican Life. Kung gusto nyo pong mag-join, just click the join button and be a member of this channel. Thank you kay Rad Dar, kay Joy Gabriel X, Pecto H, kay Nani, Erwan Villanueva, kay Marjorie Ramos, Marjo Humento, kay Imelda Leal, Jen C, Crystal Snow, Nanette Lapira, Neri Castro, Salinia, Daisy Cabrera Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Yun na muna, guys. Si Ate Menchie po ito. Salamat muli and I'll see you again. Bye, everybody!